Hello mga ka-vertebrate! Welcome to another handaan vlog. Dahil birthday ng ina ko, hindi ng ina mo. So syempre, ano pa bang ihahanda na naman pag may ganitong simpleng birthday celebration? Malamang pansit para long life daw. Dahil we only die once, but we live every day. Ganon yung tamang kasabihan, hindi yung we only live once. Kaya habang hindi ka pa namamatay, piliin mong maging mabuting tao. Libre lang yan, walang bayad, uy, pero may sukli. Anong kinalaman naman ng mga pinagsasabi ko sa pansit, uy? Pagluluto lang naman ako dito ah. Sa mga oras pala na ito, nakikikanta yung nanay ko sa videoke ng kapitbahay namin. Kasi nga birthday daw niya, kaya nag-happy-happy siya. Ewan ko kung naririnig niyo yung boses niya dito sa video. Kasi di ko man tuminyot. Sige na mo yan. Hindi pala masyadong dinig, yung music lang, maingay kasi tong kawali. Kaya heto, ako na lang nag-volunteer magluto nitong pansit kasi mag-aalas 3 na, hindi pa nasisimulan. Kailangan din maghatid ng merienda sa bukid kasi nagpupupor sila ngayon ng mais. So, kahit medyo busy ako sa kaka-voice over ng vlog, nung araw na ito, bumaba ako saglit para magluto dito. So, ano pa bang gusto nyo? Explain ko pa kung paano lutuin tong pansit. Nakailang vlog na ako nito. Celebration vlog naman ito, hindi man ito cooking vlog. So, bahala na kayo dyan, ha? Habang ginigisa ko pa yung mga sangkap ng pansit, sinimulan ko na ring magpakulo ng tubig dito sa may kaserolya para paglagaan ng palitaw or onday-onday. Kasi may mga natira pa naman akong bukayo nung nakaraang araw. Sayang din yon, kaya gawa na lang ulit ako ng onday-onday. Pandagdag ba sa handa ni nanay? Sa totoo lang, wala man kami plano maghanda. Kasi ilang beses namin tinanong si nanay kung maghahanda ba siya o hindi. Sabi niya, wag na lang daw. Kaya ang plano namin, kakain na lang kami sa labas at yun yung iba-vlog ko. Kaso, ewan ko ba ba't bigla silang namalingki ng panghanda kahapon. Wala sa plano ko, kaya ayan, di ko tuloy na i-vlog yung pamamalingki. Alam nyo naman, pag nag-vlog ako ng mga ganito, may storytelling. Mula pag alis ko ng bahay hanggang pagbili ng mga sangkap, naka-record yan. Kasya ba tong toyo na ito? Naubusan pa, Diyos ko. Nakalimutan kasi itong bilhin ng nanay ko. Luglugan ko na nga lang muna, baka sakaling kayanin pa. Ay, Diyos ko, kulang talaga. Tubi, Joanne, bili ka nga ng toyo sa may tindahan ni Adrelen. So, habang inaantay kong dumating yung toyo, tinuloy ko muna itong binibilog-bilog na glutinous rice flour ni Joanne para mabilis kaming matapos. Ay, andyan na pala. Ang bilis naman. Wala pa sa 10 yung nabibilog ko ba? Binuhos ko na yung silver puti. Habang inaantay ko kumulo, binuksan ko na itong mga Gomo Gokyo pansitaw na bihon para mabilis na lang ilaglag mamaya. Hindi simbot bukas. Hanggang sa mayat maya, bigla nang dumating yung nanay ko. Nagsawa na yata kakakanta. Thank you Lord, at hindi na po ako magmo-multitasking. Nag-focus na lang ako dito sa pagluto ng onday-onday at ipinaubaya ko na sa nanay ko yung pagluluto ng pansit para hindi na nila hugasan pag kumain sila. Bale, dinagdagan na lang ng tubig ni nanay kasi kulang daw yung nilagay ko. Habang inilalaglag ko naman na yung mga palitaw sa kumukulong mantika, tubig. Ngayon, luto na yung palitaw kasi lumutang na, kaya aagsawin ko na. Ngayon, iinitin ko naman na itong bukayo na naninigas na sa ref. Habang iniinit ko yung bukayo, kung napapansin nyo, may kachismisan na ako dyan. Ayan, oh. Kasi may dumating na kaming bisita. Kaya ayan, pinabilisan ko na lang sa nanay ko magluto ng pansit ba. Tinulungan ko na siyang maglaglag para makasampot. Kasi nagpapanik na talaga kami. Nagpapanik. Pinakain ko muna sila Marjorie at Ate Malin ng unday-unday. Kasi nga, hindi pa luto yung pansit. Antayin nyo na lang at malapit naman na ito. Bali, nangumbita din kasi sila sa akin. Kaya napaaga yung punta nila dito. Hindi na pala magkanda o gaga yung nanay ko sa pagluluto ng pansit. Kasi tinataranta ko talaga siya. Ay, dalaan mo na dyan, Nay, at nag-aantay na yung mga bisita mo. Ilaglag mo na agad lahat ng mga gulay, tapos okay na yan. Habang nagpi-plating ako nung handang unday-unday, bigla man dumating yung kapatid ko galing bukid. Naghahanap na daw ng merienda yung mga nagtatanim ng mais. Kaya ayan, dali-dali akong nagbalot nitong unday-unday at Gomo Gokyo pansitaw. Saktong-sakto talaga yung pagkaluto, guys. Buti na lang iluto na lahat nung dumating siya. Kung hindi, matatalakan ako talaga nito, Diyos ko. Ngayon, babalutin ko na. Nilalagay ko na pala dito sa bag. Hindi ko nga lang alam kung anong klaseng bag ito. Kung tote bag ba? Shopping bag? Or jum bag? Na kakabigay lang sa akin ng BDO noong nakaraang araw habang ako'y naliligaw. Kaya napatanong ako sa kanila kung saan ba yung daan papunta sa tamang tao. Kaso, di daw nila alam. Kaya nagalit ako sa kanila. Sabi ko, ba't di nyo alam yung daan? Akala ko ba, we find ways. So ayun, para hindi na daw ako magalit, binigyan na lang nila ako ng bag. Thank you so much, BDO. Sakto, mausa-usar at tauyay interior shock
kaya naman, sunod naman yung payong kasi mainit dito. O siya, tara na, samahan nyo akong maghatid ng merienda sa bukid. Saglit lang ako dito guys, kasi sabi ko sa nanay ko, wag muna kayong kakain hanggat hindi pa ako nakakabalik. Kasi kailangan kong mabidyuhan yung pag-blow niya ng cake. Sobrang init ng araw nito pagpunta ko, Diyos ko. Hindi na ako nakapag-jacket, pajama or sombrero man yan kasi nga, nagmamadali na ako. Layo-layo pa naman yung lalakarin. Higit 1 kilometro din siguro yung layo. Kaya kailangan ko talagang makakuha ng payong ng BDOB. At sa wakas, nakarating din ako dito. O ayan, kain na po kayo, dalian nyo kasi ililigpit ko na agad-agad. Walang masilungan dito sa pinagtataniman nila ng mais. Gitnang-gitna kasi ito ng bukid guys. Wala kang anumang makikitang malapit na puno. Kaya dito na lang sila sumilong sa may kulegleg. Hayaan nyo kasi magtatayo din naman kami dito ng alulong or bahay-bahayan para may masilungan kapag panahon na ng patubig at pag-aabono. Medyo nagutom na rin ako kaya nakikain na lang din ako ba habang inaantay silang matapos. Wala nga naman, panoorin ko lang silang kumakain dyan, diba? Ang sarap talaga kumain sa bukid guys. Nakakagana tapos ang saya. Alam mo yung kahit puro putik yung kamay mo, yung paa mo, ang dumi. Wala kang pakialam, hindi ka mandidiri. Pagkatapos nilang kumain, inantay ko lang dumating saglit si Uncle Lode para magmerienda din dito. Nasa may kabilang bukid lang kasi siya. Kaya nung pagdating niya, iniwan ko na rin siya agad-agad. Kasi nga may hinahabol ako. So ayan, patakbo-takbo talaga ako dyan guys. Para lang maabutan yung pagkanta ng happy birthday sa nanay ko. Hindi na ako dumaan sa may pilapil, baka matalisod pa ako. Binatak-batak ko na lang tong bagong pananim na mais ba. Bahala na dyan kung may matapakan ako at matumba. Sa amin naman kasi ito yung unang tinanim namin. Pagdating ko sa bahay, may mga bisita na pala si nanay. At wag ka, hindi nga pa talaga sila pinapakain, B. Inantay talaga nila ako ba? So ayan, kantahan nyo na at nang makakain na tayo ba, stay kayo lang pala kasi kumain na ako kanina sa bukid. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, blow na, blow. Umuwi na yung dalawa kanina, so sila na yung mga sumunod na dumating na bisita ni nanay. Mga kachismisan niya yan sa kalsada tuwing umaga. Charo. Sina Ate Arlene at Tia Delia. At andyan na rin pala si Auntie Loli Vlog na gustong mag-vlog pero walang Facebook. Hanggang sa ayan, dumating naman na si Ate Marisa na nagpapahanap sa akin ng AFAM. Mayat maya mas dumami pa sila. Marami ng mga batang dumating. Sa lahat ng nagba-birthday dito sa pamilya namin, si nanay ko ang may pinakamaraming bisita na na-vlog ko. Kasi alam nyo naman, kapag nanay, ang daming kamaritisan yan sa labas. Isa din pala ito sa dahilan kung bakit siya napilitang maghanda. Kasi alam ng mga kaibigan niya na magba-birthday siya. Kaya ayun, inasar-asar daw. O ayan, nakapaghanda tuloy. May bisita din kami dito sa may sala. Mga pinsan ko. Kain lang kayo dyan at ako'y maghuhugas ng pinggan. Kasi hindi kami nakabili ng paper plate at plastic spoon. Kaya pagkatapos kumain ng isang bisita, hinuhugasan ko na agad yung kinainan niya para may kakainan yung susunod ba. Lalo na sa mga baso, Diyos ko, kulang na kulang talaga. So, ito lamang po ang mga nabidyohan ko para sa birthday celebration ni Nanay. Maraming salamat po sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Diba? Hindi na si Nanay ang naguhugas ng pinggan tuwing may okasyon. Ako na. Alam nyo kung bakit? Malamang naka-vlog kaya ako sipag-sipagan. Kung di yan naka-video, tingin nyo maghuhugas ako dyan? No.